Buboy! Buboy, bilis! Andiyan na naman yung baboy na mo, oh! Bilis! Natatakot na ako eh! Ano ba naman to si kuya? Imbis na ikaw nagpoprotekta sa akin, ikaw pa nagsusumbong. Paglareklamo ni Buboy dahil takot na namang humihingi ng tulong sa kanya ang kuya niyang si Roberto. Mabait na kuya si Roberto. Ulila na sila ni Buboy at siya ang nag-alaga kay Buboy katulong ang lola nila na kasalukuyang ginagambala ng mga aswang. Maraming nagsasabi na mabagal ang utak niya at abnoy siya. Pero kahit ano pa man siya, ay mahal na mahal siya ng kapatid niyang si Buboy. Kumuha si Buboy ng bawang at kinaskas ito sa bato at binato sa baboy ramo dahilan para masaktan ito. Kinuha niya ang bolo ng lolo niya at sinugatan ang bawang gamit ang patalim nito para kumapit ang katas dito. Nakita ito ng aswang, dahilan para tumakbo ito paalis. Yan ang bagay sa'yo! Tigilan niyo na ang lola ko! Natutunan ni Buboy ang mga pamamaraan ng pakikipaglaban sa aswang dahil ang namatay nilang lolo ang isa sa pinakamagaling na manunugis sa bayan nila. Ano? Takbo! Mga takot pala kayo eh! Mga duwag! Pagyayabang ni Roberto na parabang siya ang dahilan kung bakit natakot ang aswang na anyong baboy ramo. Ala, kuya! Bumalik ko! Ala! Ha? Asan? Asan? Naku, patayin mo dali! Yabang-yabang mo kanina, kuya. Takot ka din naman pala. Di ako takot, no? Alam mo kung tinuruan lang din ako ni lolo niyan, kaya ko naman yan eh. Gets ko nga kung bakit natakot yung baboy mo sa bawang kanina eh. Bakit naman kuya? Siyempre, takot siya maadobo. Ay nako, ewan ko sa'yo kuya. Ang corny mo. Makatulog na nga lang. Kinakatakutan ng mga aswang si Buboy sa norte. Nung unang iyak pa lamang ito, nung pinanganak siya, alam na ng mga aswang na may kakaibang enerhiya itong kayang makapagpahina sa kanila. Isang umaga, tarantang nagising si Buboy dahil sa pagsigaw ng kuya niya. Buboy! Dali! Dali! Agad na kinuha ni Buboy ang bolong minana niya sa lolo niya at agad bumaba para tulungan ng kuya niya. Asan kuya? Okay ka lang ba? Si Lola, nasaktan ba? Asan? Ang alin? Ano ba yan? Bakit dala mo yung bolo ni Lolo? Sumisiko ka kasi ng tulong kanina eh. Kala ko naman may aswang na naman. Bakit nga ba ako sumisiko kanina? Ano ba yan kuya? Natutulog yung tao eh. Ayun. Kasi nakalagay sa recipe na to, kailangan ko ng 3 pirasong bawang. Ano bang ibig sabihin ng 3 ganto o 3 ganto lang? Nagpakita si Roberto ng 3 buong bawang at 3 butil ng bawang. Para ba sa anong luto ba to kuya? Panggisa lang. Di baka ito? Ito naman si kuya kumakasiko kanina, akala ko kung ano na eh. Bakit sabi ko lang naman kailangan ko ng tulong di ba? Ikaw tong may bolo-bolo ka pa dyan. Nakakatakot kasi yung pagsigaw mi. Kalman mo lang kasi next time kuya. Bakit nga pala nagluluto niyan? May bisita ba tayo? Bibisita si Ate Jevie mo dito eh. Si Kuya Jobert. Ano ba? Pinipilit mo naman na bakla si Ate Jevie mo. Babae nga yun. Totoo kaya kuya? Halatang-halata naman sa pananalita niya eh. Sa kakilos niya. Ikaw nga lang nauto niya na babae siya eh. Si Jevie o mas kilalang Jobert ay ang nobya ng kuya ni Buboy. Nagpapanggap siyang babae pero alam ng lahat ng tao na isa siyang binabae maliban lang kay Roberto. Basta alam ko babae siya. Bahala kayo sa sinasabi niyo dyan. Hindi ikaw bahala kuya. Ano? Akyat na ako ha. Naantok pa kasi ako eh. Natulog ulit si Buboy pero muling nagising nang marinig niya ang sigaw ni Jevie sa baba. Truly ba? Yung Buboy na yan ha?
Sino doon nagsabing peke ako, ha? Sino? Uy, huwag ka namang sumigaw. Kinuwento ko lang naman yung sinabi niya eh. Hindi naman ako naniniwala. Ako, Becky? Di niya ba alam na babae po ako? Mali ka dyan sa inaakala mo. Babae po ako. Di ako bakla. Klak, 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 klak. Di ako bakla. Klak, 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 klak. Oo, sige. In-explain ko naman na kay Bubu yun. Feeling ko na-impluwensyahan lang siya sa mga kapitbahay namin. Or baka naman, siya ang nangi-impluwensya sa'yo. Feeling ko, nagje-jelly ang brotherlet mo kaya sinisiraan niya ako. Porket ampun lang siya, kaya ganyan yung attitude niya. Ay nako, kaloka talaga. Uy, huwag kang maingay dyan. Bigla naman sumabat ang lola nila Buboy at Roberto na si Lola Ines. Ay, baklang lokaret ka! Napakaingay mo! Pag ikaw narinig ni Buboy, tatamaan ka sa akin. Di alam ng tatlo na nakikinig si Buboy sa usapan nila at kasalukuyang umiiyak. Pinunasan muna ni Buboy ang luha niya bago siya bumaba. Agad namang iniba ng tatlo ang usapan nila nang makitang bumaba ng hagdan si Buboy. Good morning. Paborito ko nga po. Kanina ka pa ba gising? Gusto mo na bang kumain? Gusto mo ba yung iniluto ko? Ihahain ko na. Ngumiti si Buboy pero kitang-kita na may lungkot sa kanyang mga mata. Di po ako gutom. Maglalaro na lang po ako sa labas. Uwi din po ako bago magdilim. Ay, nyotitud ha? Agad na siniko ni Roberto si Jevy at sinamaan naman sila ng tingin ni Lola Ines. Nagmano lang si Buboy sa kuya at lola niya at saka lumabas. Pagsara niya ng pinto ay narinig niya pang nag-aaway ang tatlo sa loob. Shh! Ikaw bakla ka! Ako, kung pwede lang talaga anak ka! Labi Dubs, si Lola angry nananakit! Hindi naman kasi cool yung ginawa mo, Labi Dubs Di naman pinapaalam at pinaparamdam kay Buboy na ampun siya. Alam mo naman na secret yun, di ba? At tumakbo na si Buboy habang umiiyak. Napagdesisyonan ni Buboy na umakyat sa puno ng aratilis at doon muna magmuni-muni. Ngayon iniisip niya kung totoo bang ampun siya. Kung sino ba ang magulang niya. At kung gusto niya ba talagang malaman. O hindi naman na ito mahalaga dahil di naman nagkulang sa pagmamahal ang lola at kuya niya sa kanya. Habang nakatambay siya sa itaas ng puno ng alatiris, ay may nakita siyang 3 binatilyong manananggal. Nagtago siya para di siya makita ng mga ito. Tsalap-tsalap! Sabi nito sa mga kasama habang tinitingnan yung malaman na babaeng naglalakad. Simot sarap to the bones! Nyam 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 nyam! Sayang, kailangan naming ibalato sa iyo yan kasi first time mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Kainin mo na yan, boy. Baka magtampo ang grasya. Pangaasar niya sa kasama niyang halatang kabado sa una nitong pagkain ng tao. Umakma itong lilipad papalapit pero umatras ulit. Oh, bakit? Ayaw mo ba? O baka naman natatakot ka? Takot yan. Sabi sa'yo sa atin na lang Hindi ako natatakot no. Wala kaya akong kinatatakutan. Oh, bakit ayaw mong kunin yung treat namin sa'yo? Ano bang akala niyo sa akin ha? Chip, di ako kakain ng pangit no? Ay, wow! Juicy! Nako, bahala ka. More for us! Tara na! Agad na sumugod ang 2 manananggal at binuhat yung babae. Lumipad naman papalayo yung kasama nilang baguhang aswang kaya nagkaroon ng pagkakataong bumaba ng puno si Buboy. Bitiwan niyo siya! Aba, ang tapang mong bata ka. Ano naman ang gagawin mo sa amin kung di namin siya bitiwan, Naber? Uy, di mo ba kilala yung batang yan? Di na pumalaga kung sino ako. Ibaba niyo yan si ate ngayon din. Uy, tara na! Bounce na tayo!
kilala yung bata na yan. Marami nang napatay na aswang yan eh. Sus, ano ka ba naman? Kaliit-liit niyang batang yan, takot ka dyan. O eto, hawakan mo muna tong dinner natin. Ako nang bahala sa paslit na ito. Uy, ang bigat nito. Tara na kasi, umalis na lang tayo. Hindi nakinig ang aswang na kasama niya at lumipad papalapit kay Buboy. Appetizer muna. Akmang hahablutin niya si Buboy pero agad na nilabas ni Buboy yung sangang hinanda niya kanina at sinaksak ito sa pakpak ng aswang. Hindi na makalipad ang manananggal dahil sa ginawa ni Buboy. At nang mapansin nito ng kasama niyang aswang, ibinitiwan na nito ang dapat pagkain nila at tinulungan niya ang kasama niya para umalis. Uy, bata, salamat ha. Ang tapang-tapang mo. Naku, wala po yun. Lagi po kayong mag-iingat kasi sa gabi. Madami po kasing aswang sa bayan na ito eh. Biglang naalala ni Buboy na kailangan niya palang umuwi bago maggabi. O sige po, kailangan ko na pong umuwi ate. Uwi na din po kayo ha. Pasigaw na sabi ni Buboy habang tumatakbo pa uwi. Bago makauwi si Buboy ay nakita niya yung baguang aswang na kasama ng dalawang aswang kanina na may kinakaing manok. Lalapit pa lang siya dito pero biglang naunahan siya ng aswang na kasama nito kanina. Manok lang ang pinapatulan mo. Chicken ka talaga yan o. Agad na tinapon ng baguang aswang ang manok. Alam mo ba kung anong mangyayari sa iyo pag nalaman to ng katropa natin? Malamang patayin ka nila. Huwag niyo nang piliting maging katulad niyo ako. Ayoko pumatay ng tao eh. Anong tulad namin? Baka nakakalimutan mo. Isa ka na sa amin. Wala akong pakialam. Kailangan mo nang tuparin ang misyon ng mutya. Kailangan mong kumain ng atay ng tao para maging malakas kang aswang. Hindi ko kaya. Eh wala ka nang magagawa. Either gawin mo yon o papatayin ka na lang nila dahil di ka karapat-dapat maging isa sa amin. Nakita ni Buboy na wala namang nasa panganib kaya nagpatuloy na lang to sa paglalakad pa uwi. Nang malapit na si Buboy sa bahay nila, ay narinig niyang sumisigaw sila Roberto at Lola Ines. Buboy! Apa! Buboy! Nang makita ni Lola Ines na nakatayo lang si Roberto sa ibang lugar habang sumisigaw, ay pinagalitan niya ito. Ay, ano ba yan Roberto? Huwag ka magsisigaw lang dyan sa isang lugar. Maghanap-hanap ka. Saan ba ako maghahanap-hanap? Try mo kaya sa bato. Mag-isip ka nga kung saan mo hahanapin. Sige po. Maghahanap-hanap po ako. Inangat ni Roberto ang isang bato at tiningnan kung nandun ba si Buboy. Nang makita ito ni Lola Ines, ibinatukan niya ito. Aray Lola, makapanakit ka ha. Sa lahat ng pilay, ikaw ang ganyan eh. Ano ba kasi ang ginagawa mo? Sa tingin mo ba nasa ilalim ng bato si Buboy? Sabi mo maghanap sa bato, tapos ngayon naghahanap, nagrereklamo ka. Labo mo naman Lola eh. Lola! Kuya! Patakbong lumapit si Buboy. Apa ka? Ay nako, saan ka ba nang galing? Alam mo bang nag-aalala kami sa iyo ng kuya mo ha? Oo nga. Hirap-hirap mong hanapin, panay sermon sa akin si Lola. Naku, sorry po. Kasi po tumambay ako sa laterisan eh. Di ko po napansin na gabi na po pala. Tapos po, may nakita kong babaeng kukuhain ng aswang kaya pinagtanggol ko po. Aswang? Asan yung aswang? Tara, uwi na tayo. Wala po dito kuya. Saka natakot na po sila sa akin eh. Apo, di ba sinabihan na kitang iwasan niyang aswang-aswang na yan? Delikado yung ginagawa mo. Ang bata mo pa naman. Lola, sabi po ni Lolo di ba, pag may pagkakataon, kaya nating tumulong, itutulong tayo. Ha? Yung ba yung sabi ni Lolo? Akala ko dati sabi niya, pag kaya nating tumulong, katulong tayo. Ay naka, panay ka talaga biro Roberto. Ay tara na nga at umuwi na tayo. Ha? Hindi naman ako nagbibiro ah.
Nagtatawanan na maglola pa uwi at biglang natahimik nang sinalubong sila ni Jevy. OMG! Nahanap niyo na si Bubwit! Welcome home, Ampon! Uy, Labby-Dubs! Ay, shucks! Nadulas ako. Sorry, Labby-Dubs! Matagal silang nanahimik na binasag ni Lola Ines. Piningot niya si Jevy at hinila palabas. Ikaw talaga, lukarit kang Jobert ka, no? Hinayaan na nga kitang utuin mo ang apo ko, perwisyo ka pa. Umalis ka na nga. Kuya, totoo bang ampun ako? Ha? Next question na lang, boy, please. Okay lang. Di naman po siguro mahalaga eh. O sige po, akit na lang ako. Nakabalik na si Lola Ines mula sa labas. Oh, asan na po si Jevy? Wala na, umuwi na. O ano nangyari kay Boboy? Nagtatanong po siya about sa sinabi ni Jevy. Kung ampun ba siya. Ay iyak kasing nobya mo eh. Napakadaldal. Chismosang chismosa eh. Sabi po sa inyo, babae siya. Ha? Anong kinalaman nun? Kasi chismosa siya. Kung lalaki siya, di sana po ang sinabi niyo chismoso. Ay nako apo, saan ka ba pinaglihi? Ay, pero apo, sa tingin mo ba dapat na nating sabihin kay Buboy ang totoo? Lola, ilang beses ko na pong sinabi kay Buboy yun. Ayaw niya pa ding maniwala. Ano? Sinabi mo sa kanya? Opo, kanina nga lang po pinapaliwanag ko na sa kanyang babae si Jevy pero di pa din siya naniwala. Aray! Wala naman! Binatukan na naman ni Lola Ines si Roberto. Akala ko naman yung tungkol sa magulang niya yung sinasabi mo. Kung ano-ano pinagsasabi mo dyan. Yun naman yung topic eh. Makabatok naman tong si Lolo. Pero, seryoso apo. Sa tingin ko mas makabubuti kay Buboy kung wala na siyang alam. Nagising si Buboy sa sigaw ng lola niya. Uy, ano ba naman tong bahay na to? Lagi nilang may sumisigaw. Ang hirap namang matulog. Biglang nagising ang diwa niya nang marinig ang aswang sa loob ng bahay nila. Alam mo kung nasaan ang anak ko. Ilabas mo siya! Kahit patayin mo pa ako, wala kang makukuha sa akin kasi wala akong alam. Agad na kinuha ni Buboy ang bolo at pinahiran ito ng langis ng mutya at sumugod sa baba para ipagtanggol ang lola niya. Bitiwan mo ang lola ko! Sino naman tong bubwit na ito? Hindi ako bubwit no! Bitiwan mo ang lola ko kundi makakatikim ka sa akin! Anong gagawin mo, bata? Di mo na ba ako bati? Nilabas ni Buboy ang bolo at akmang susugod pero natabig lang siya ng aswang. Papay, tumakbo ka na lang ka pa! Nang nakita ni Buboy na wala siyang laban sa aswang na may hawak sa lola niya, ay di niya napigilang umiyak. Makikitang kahit na may abilidad siyang lumaban sa mga aswang, ay isa pa din siyang musmos na bata. Lola! Ayaw po kitang iwan! Pag-iyak ni Buboy na dahilan para masaktan ang tenga ng aswang. Napansin agad ito ni Buboy kaya sinubukan niyang sumigaw para tingnan kung yun nga ang dahilan ng pagsakit ng tenga ng aswang. Wah! Ang sakit mo sa tenga! Parang sasabog ang ulo ko sa'yo! Wah! Wah! Mas nilakasan pa ni Buboy ang pagsigaw niya, dahilan para mabitiwan ng aswang ang lola niya. Agad na umalis ang aswang. Babalikan ko kayo! Sigaw ng aswang at saka tuluyang umalis. Saktong pag-uwi naman ng kuya ni Buboy na si Roberto. Sino yun la? Galit na galit ha? May utang ba tayo doon? Si Jevy mo sa totoong anyo niya. Ito sa kadarating kung kailan safe na. Si Labby-Dubs ba yun? Teka, sunduin ko lang. Ay, uto-uto mo talaga. Aswang yon. Ha? Aswang si Jevy? Kuya ano ba? Ang kulit mo talaga. Alam mo, gutom lang yan.
Tara, kain na tayo. Asa na yung ulam? Ha? Bakit mo sa akin hinahanap yung ulam, La? Di ba sabi ko sa'yo kanina lumabas ka at maghanap ng lechong manok? Opo. Nasaan na yung manok? Doon po sa andok sa may bayan. Ba't mo iniwan doon? Ba't ko naman po iuuwi? Paninda nila yun. Sana bumili ka. La, usapan lang naman maganap. Nahanap ko naman Ay nako, talagang bata ka. Huwag kang sumama ha. Kakain kami ni Buboy sa labas. Kami lang ang kakain. Lola naman, ikaw tong malabong mag-utos Sama na ako, La. Hindi ka kasama. Pagka-uwi nila galing sa labas, nagpaalam si Buboy lumabas muli. Nung una ayaw pa siyang payagan ng lola pero nung sinabi niyang may bibilhin lang siya, ipinayagan na din siya nito. Pabili! Ate, pabili po! Nagulat si Buboy dahil ang lumabas ang baguhang aswang na nakita niya nung isang gabi. Uy, bata! Ano yun? Ba't matulala ka dyan? Uy, ngayon ka naman nakakita ng cute? Ay, sorry po. Bibili lang po sana ako ng 3 bubblegum Inabot ng binata ang bubblegum sa kamay ni Buboy. Pero nagulat ito nang mapaso ang kamay niya nang dumikit ito sa kamay ni Buboy. Aray! Ano ba yan? Kayo mga bata kayo. Di niyo alam kung saan niyo ilulugar yung mga prank niyo. Ha? Ano pong nangyari? Bakit po kayo nasaktan? Anong prank po? Takang-takang tanong ni Buboy dahil wala naman siyang kaalam-alam sa epekto niya sa baguhang aswang. Ewan ko sa iyo, bata ka. Umuwi ka na nga dun. Dahil hindi maintindihan ni Buboy ang nangyari, nakangiti niyang kinuha yung bubblegum na pinatong na lang ng lalaki sa lamesa at nilagay din niya yung bayad niya sa lamesa. O sige po, salamat po. Lokong bata to, nangaasar pa. Narinig ni Buboy yung sabi ng tindero pero pabulong na lang siyang sumagot. Ano kayang nangaasar dun? Nag-thank you lang naman ako Patakbong umuwi si Buboy dahil nangako siya sa lola niyang saglit lang siyang mawawala. Ilang araw ang lumipas at madalas na napapatambay si Buboy sa tindahan ng baguhang aswang. Alam niya sa sarili niyang kahit aswang ito, mabait ito. Naging magkaibigan na silang dalawa at madalas na nagkukwentuhan. Kuya Tutoy, pabili po! Ano ka ba naman, Buboy? Di ba sabi ko sa iyo Kuya Toto na lang? Ang bastos kasi pakinggan ng pangalan ko Tutoy. Hindi naman Ang cute nga Si Buboy at si Tutoy. Oo nga no. O siya, ano bang bibilin mo? Isang Mountain Dew po tsaka 3 pirasong Chicken Joy na chichirya. Umupo si Buboy at ang baguhang aswang sa tapat ng tindahan para magkwentuhan. Grabe nyo, hanggang ngayon di pa natin alam kung bakit napapasok ko tuwing nadidikit ako sa'yo. Naalala ko nga po. Akala niyo po pinaprank ko kayo tapos takang-taka po ko nun. Bakit po nagalit kayo sa akin? Nabili lang naman ako sa inyo. Kaya nga kala ko kasi tulad ka ng mga makukulit na batang nagtitrip sa akin dito paano mo naman kasi may explain yun, di ba? Ako po may ideya kung bakit po nangyayari yun. Ha? Bakit? Luksyon ng dugo? Baka ako talaga yung totoo mong tatay, hindi kaya kuya. Kaya po kayo napapaso sa akin kasi po may kapangyarihan po ako laban sa aswang. Aswang? Nabigla si Tutoy sa sinabi ni Buboy dahil hindi naman niya nabanggit dito na isa siyang aswang. Opo, sabi ng lola ko, bata pa lang daw po ko, may kapangyarihan na ako laban sa aswang. Kaya nga si lolo tinuruan ako paano makipaglaban at pumatay ng aswang Pumapatay ka ng aswang? Opo, pero wag po kayong matakot. Di po kita papatayin. Ha? Bakit mo naman ako papatayin? Hindi naman ako aswang, di ba? Aswang ka po. Hindi po ba manananggal kayo? Pero di po kita papatayin. Nakita ko po kasing mabait ka
Ano mo sinasabi mo dyan, Buboy? Ikaw talaga, panay ka kalokohan. O siya, papasok na ako. Medyo busy kasi ako eh. Pag-iwas ng binata kay Buboy. Di naman naisip na iniiwasan siya nito kaya umuwi na lang din siya. Lumipas ang ilang araw ay patuloy na umiiwas yung binata kay Buboy. Tuwing bibili si Buboy ang nanay na ni Tutoy ang nagbebenta sa kanya. At tuwing hahanapin ni Buboy si Tutoy, lagi itong wala. Akala ni Buboy ay hindi na niya ulit makakakwentuhan ng kaibigan niya. Pero isang araw, nung bumili siya ay si Tutoy ang lumabas para pagbentahan siya. Kuya Tutoy, kala ko po talaga hindi na kita makikita eh. May kailangan akong sabihin sa'yo. O, ano po yun? Kailangan mong mag-ingat, Buboy. Nanganganib ang buhay mo. Maingat naman po ko eh. Sabi po kasi ng lola ko na kailangan nating laging maging maingat. Kasi lagi daw pong nasa panganib ang buhay natin. Yung iba nga daw po eh, di naging maingat sa paliligo, nadulas tapos namatay. Hindi, Buboy. Seryoso ko. Kung ikaw yung batang kinatatakutan ng aswang dito sa norte, kailangan mo mag-ingat. Kung pwede lang lumipat ka na. Di ko po maintindihan yung sinasabi nyo. Ano po pang ibig nyo sabihin? Kilala mo ba yung hari ng mga aswang? Sabi po ng lola ko, yun daw ang pumatay kay lolo eh. Pero di naman po kami close nun eh. Ikaw lang po kasi yung kilala kong mabait na aswang eh. Mainit ang dugo niya sa'yo. Maraming aswang ang nagsusumbog sa kanya at pakiramdam niya nababastos mo yung lakas ng mga aswang dahil sa pakikipaglaban at pagtalo mo sa iilan sa kanila. Mga sumbongero naman pala yung mga yun. Sila naman po nauni eh. Pinagtatanggol ko lang po yung mga inaapi nila. Sabi po kasi ng lolo ko, pag kayaw daw pong tumulong, dapat daw po tumulong. Masyado ka pang bata para maintindihan mo, Buboy. Pero minsan, mas dapat mong tulungan ng sarili mo kaysa sa ibang tao. Hindi po naman ako natatakot eh. Magaling na manunugis po ang lolo ko at naturuan niya po ako ng gusto. Saka meron din po akong powers. Isang beses nga po nung sumigaw ako, nasaktan yung aswang eh. Gusto niya po sample? Di nasaktan din ako. Ay, oo nga po pala. Pero totoo po yun. Di po ako nagsisinungaling kasi sabi po ng lola ko, ang batang sinungaling daw po sa impyerno nang galing o sa impyerno mapupunta. May ganong kasabihan ba? O siya, sinabi ko lang yun para warningan ka. Di ako pwedeng makitang kasama o kausap mo eh. Patay ako sa mga yun kung sakali. Ano ba yan, Kuya Tutoy? Pero sige na nga, nagugutom na din po kasi ako eh. Parang gusto kong kumain ng aswang. Napatras naman si Tutoy sa sinabi ng bata. Hindi, joke lang. Di naman po ako nangangain ng aswang eh. Sige po, babay na po. Ikaw talaga sira ka. O sige, babay na. Pag-uwi niya ay agad niyang kinuwento sa lola niya yung sinabi ng kaibigang binata. Pero di siya binigyang pansin nito dahil abala itong nagmamadyong kasama ang mga amiga niya. Dumating ang ilang araw at wala namang kahit na anong nangyaring masama kay Buboy. Ang totoo pa nga niya ay hindi na siya nakakita ng kahit na isang aswang simula nung araw na pinag-ingat siya ng kaibigan niyang si Tutoy. Piyesta sa kanilang baryo noon at inimbitahan sila ni Jevy dahil may mayaman daw na nangumbida sa kanila. Di na sumama si Lola Ines dahil sumama na naman ang pakiramdam nito. Ay nako, kung makikita mo lang yung baler nila, Labi Dubs, yamanista talaga. Nakakaya naman kasi. Makikikain lang tayo doon. Oo, fiesta naman kaya caribels na yan, promise. Pumunta ang tatlo sa bahay na tinutukoy ni Jevy. At takang-taka sila dahil saradong-sarado ang bahay na tinutukoy ni Jevy. Sure ka ba na in-invite nila tayo? Parang di naman nakikifiesta tong mga tuyo. Sureness overload, positive yan.
Sabihin lang daw sa guard na Montemayor. Nyala, di ba? May passcode. Kuya Jobert, Ate Jebby po pala. Baka naman po mali tayo ng address na pinuntahan. Ay nako, sure ako. Tanong pa natin dito kay Kuya Driver. At kinumpirma ni Jevy sa driver kung ang bahay ba na pinuntahan nila ay ang bahay ng mga Montemayor. Nako, ingat kayo dyan ha. Sabi nito bago sila umalis. Ay, pasuspend si Pexi Kuya mo, driver. Anyways, tara na guys. Buboy, natatakot na ako. Parang ewan naman kasi tong si Jevy. Pumasok na silang tatlo sa bahay at agad namang nakita ni Jevy yung taong nangumbida sa kanya sa bahay na yon. Hi, Lolo Isko. This is Roberto, my lovey doves. And this is his bubuit, Buboy. Hello po. Hi po, nice to meet you po. Ay, mabuti nakapunta kayo. Pinayagan kasi ako ng amo ko na magdala ng bisita dahil piyesta ngayon eh. Wala akong pamilya kaya kayo na lang ang inibita ko. Bakit po parang walang ibang bisita bukod sa amin? Oo nga po. Saka po, pwede po ba yun? Wala kayong pamilya? Sinong nagpanganak sa inyo? Tama na nga ang Q&A kay tatay. Baka may rito yan, bawiin yung invite niya sa atin. Kaloka naman kayo. Hindi, okay lang iho. Ay nako, iha po, iha. Ay, iha pala. Okay lang. Lahat kami mga tauhan dito inutusang mangumbida. Pero ang daming natatakot kaya wala miski isang pumunta maliban lang sa inyo. Tungkol naman sa pamilya. Namatay na ang pamilya ko dahil sa sunog. Kaya ako na lang mag-isa sa buhay. Pumasok na sila sa loob ng bahay at agad naman silang sinalubong ng may-ari ng bahay. Ay, ma'am, sir, sila po yung mga bisita ko. Nakakatakot naman, bakit duguan yung damit at kamay ng lalaki? Narinig ng mayamang matandang lalaki ang sinabi ni Roberto. Naghahanda kasi ako ng pagkain sa kusina dahil espesyal ang okasyon ngayon. Gusto ko, ako ang personal na magpe-prepare ng mga handa. Ay, daming handa nun ha. Marami talagang handa kaya huwag kayong mahihiya. Siya nga po pala. Eto po si Jebby, si Roberto at si Boboy. At sila naman si Mr. at Mrs. Montemayor. Ay, hello po. Ang ganda mo naman, Iha. May nobyo ka na ba? Ay, ito pong si Roberto, ang labidabs ko. At itong bata, anak ninyo? Kapatid ko po yan. Opo, naniniwala po kasi ako na marriage before emihan. Kasi alam niyo na, holy-holy ang atake ko. Ang ganda, diba? Saka di po ako papayag na mukhang lalaki ang mama ko po. Hoy, bata ka. Di din ako papayag na anak kita, no? Excuse me lang, ha? So, ibig sabihin, never been touched ka? Ay, yes po. Only Bello touches my skin po. Who touches yours? Charis! Very good. Sige, very good. Very good indeed. Bakit po very good yun? Tiningnan lang sila na mag-asawa mula ulo hanggang paa. Siya, doon na kayo maghintay sa pagkainan para makapagbihis na sila, ma'am at sir. Pagdating sa pagkainan, ay napansin ng tatlong kakaiba ang mga putahe sa lamesa. Lahat ng handa ay gawa sa lamang loob nang di nila malaman kung sa baboy, baka, manok o sa tao ba ito. Kaloka? Parang kakaibang atay to ah. Parang di sa piglet or beefy. Paano pag tong mga lamang loob hindi sa hayop? Tingnan niyo tong isang to kuya oh. Buong puso to ah. Parang hilaw pa. Nagulat naman sila nang biglang dumating si Lolo Isko. Ay, Diyos ko po aswang. Ayos lang ba kayo dito? Opo, naloka lang kami kasi ang daming meat. Lahat ng handa nyo, meat lang. O anong problema? Di ba sabi mo mahilig ka sa karne?
Okay ba sa'yo, Labi Dubs? Ay, oo. Ano kasi mahilig ako sa gulay. Oo, sa gulay nga pala kami mahilig. Veggies all the way ako, lalo na talong, okra, mabuhok, ganun. Oo, veggies all the way na yan siya. Vegetarian na siya, nakalimutan ko. Labidabs, vegetarian yon. Oo nga, tama. Nako, sayang naman. Kayo, Roberto, Buboy, gusto nyong i-try? Masarap to, lalo na tong dinuguan, sariwang-sariwa pa yung dugo. Hindi, okay lang. Pares kami ni Jevy, nag-vegetarian na din kami ni Buboy. Saka, masarap yung mga dito yung gulay. Talagang fresh. Gulay na lang siguro. Opo, meron po ba kayo dyan? Sige, titingnan ko sa kusina. Diyan lang muna kayo ha. Nang umalis si Lolo Isko, ay umalis na din si Roberto para gumamit ng banyo. Pero narinig niyang nag-uusap si Lolo Isko at ang mag-asawang Montemayor. Madam, sir, mukhang nakakahalata na yung mga bata. Paano mo naman nasabing nakakahalata? Ayaw po nila kainin yung mga handa natin May sinabi ba sila? Wala naman po. Ayun naman pala Kailangan lang natin maging alerto. Oo nga, Manong. Saka anong gagawin nila? Nandito pa sila sa teritoryo natin. Agad na bumalik si Roberto sa hapag para sabihin kila Buboy at Chevy ang nangyari at ang kanyang narinig. Pero bago pa man siya makabalik ay napasilip siya sa labas dahil may nag-aasikaso doon na parang pang-ritual. Ayan, yusin mo na yan. Kailangan bago maghating gabi, nakaayos na lahat yan. Bakit nakahanda na ba sila, sir at ma'am? Sa tingin ko, pinamamadali na nila to Nagmamadaling pinuntahan ni Roberto ang dalawa. Labidabs, alam ko na kung ba't tayo inimbitahan dito. Oh, bakit hingal na hingal ka? Ano nangyari? Alam ko na nga kung bakit tayo in-invite dito. Bakit nga kuya? Kaya tayo in-invite kasi diba, wala ngang family is love si tatay. Ano ba itong kinakatakot mo, Roberto? Hindi ka ba nagtataka? Bakit ikaw yung napili? Wala naman siyang background sa'yo. Oo nga ate. Tapos, si Mr. and Mrs. Montemayor, di ba ang weird kasi nag-very good pa sila nung sinabing never been touched ka? Alam mo, Labid Dabs, gutom lang yan. Totoo yun, Jevy. Nabasa ko yun sa tuwing piyesta, may mga aswang na nag-aalay ng purong babae para mas lumakas sila. Paano mo naman nasabing gano'n ang mangyayari ngayon, Aber? Kasi kanina, nakita ko sa labas may nag-aasikaso ng pang-ritual. Tapos, nag-uusap pa sila kung may nahanap na daw ba. Tapos sabi nila, mukhang oo daw kasi pinamamadali na daw yung kung ano mang inaayos nila dun. Sa tingin ko, dun ilalagay yung alay. Dun kanila ilalagay. Kuya, sigurado ka ba dyan? Oo, kaya inibitahan ka ni Lolo Isko dito para gawing alay. Kung sure ka kuya, huwag ka mag-alala. Tingnan mo to Kinuha ni Buboy yung mga gamit sa bag niya. Rosary, krus, asin at abo. Ayan, makakayanan nating labanan yung mga aswang na yan. Alam mo, Jevy, may mas madaling solusyon dito Hayaan mo nang may mangyari sa ating dalawa para di ka na nila maalay. Di ba basic? Che, wisit ka talaga no? Di ba napag-usapan na natin to? Try lang natin. Pwede ba? Buhay ko na ngayon nakataya dito tapos ini-eme-eme mo pa ako dyan? Hindi naman ako nanging-eme. Suggestion lang naman yun. Bigla silang natahimik nang may marinig silang pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay. Pagsilip nila ay may kalahating katawan na nakatayo lang sa labas. Biglang dumating si Lolo Isko kaya nagsigawan ng tatlo. Wah! Lumayo ka sa akin! Kinuha ni Robert ang asin at pinagsasaboy kay Lolo Isko. Aray ko! Ano ba ginagawa niya? Aswang ka diba? Layuan mo kami! Aray! Ano ba yan? Hindi ako aswang no? Ano bang sinasabi niya? Kung di ka aswang, bakit ka nasasaktan? Ikaw kayong batuin ko ng asin sa mukha.
Napasok kaya sa mata ko? Biglang pumasok ang mag-asawang Montemayor. Anong ginagawa niyo? Lumayo kayo sa amin. Huwag kayo lalapit. Ano ba nangyayari? Bakit kayo nagkakagulo dito? Huwag kayong magpanggap na di nyo alam kung anong nangyayari. Alam na naming aswang kayo. Agad na kinuha ni Buboy yung abong dala niya at hinagis sa mag-asawa. Etong sinyo! Makikitang hindi nasakta ng mag-asawang kahit konti. Walang silbi ang mga pinaggagawa ninyo. Lumabas yung mga ibang tauhan nila at tinangkang kunin si Buboy. Pero nasaktan sila ng hawakan nito. Kaya kinuha na lang nila si Jevy. Teka, bakit ako? Bitiwan niyo ang Ketch! Sinubukan ni Buboy tulungan ang ate Jevy niya. Pero nakita niyang nag-anyong aswang na yung matandang lalaki. At lalapit na ito sa kuya niya. Bitiwan mo kuya ko! Wah! Agad na nasaktan yung aswang sa sigaw ni Buboy. Kaya bumalik ito sa anyong tao. Tara kuya, tumakas na tayo! Hindi ko iwan ang ate Jevy mo. Mahal na mahal ko siya. At siya lang ang babaeng pakakasalan ko. Kuya, tara na! Ayoko nga. Ano ba Buboy? Di ko iwan ang ate mo kahit anong mangyari. Okay, bahala ka. Ako na lang alis. Uy, ito naman oh. Sumuko ka agad. Isang pilit na lang sasama naman na ako eh. Tara na, kaya na naman siguro ni Jevy yun. At tumakbo na palabas sa magkapatid. Nagulat sila at nakita nilang nasa labas din si Jevy na kasalukuyang nagmamakaawang pumasok. Babae nga ako, ano ba? Iaalay niyo na ako. Chuchusin niyo naman. Shh, uy, Labi Dubs. Hi, Labi Dubs. Buti safe and sound kayo ng bubwit na yan. How's your soul? Okay naman. Bakit nagpupumilit ka pang pumasok dyan? Di ba nga mga aswang sila at iaali ka nila? Oo nga ate, tumakas na nga kami. Ikaw gusto mong bumalik? Kasi naman nakakaasar. Sabi nila di daw ako qualified. Hindi matake ng ego ko yun eh. Oo nga no. Babae nga po pala kailangan nila tapos bakla ka po. Hoy! Ayaw mong tumigil na bubwit ka ha? Oo. Paawat na kayo. Tara na. Umuwi na tayo dahil maggagabi na. May sakit pa si Lola mamaya, aswangin na naman yun. Pagdating ng tatlo sa bahay, nakita nilang seryosong nakikipag-usap si Lola Ines sa isang matangkad na lalaki sa labas ng bahay nila. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang hari ng mga aswang. Ines, ibalik mo na sa akin ang anak ko. Matagal na ako naghintay. Kahit kailan, hindi ko ibibigay sa iyo ang apo ko. Hindi ko hayaang mapahamak siya sa mga katulad mo. Alam mo, naiinis na ako sa iyo ha. Kung ayaw mong makipagtulungan, wala akong ibang choice. Kakainin na lang kita. Agad na lumapit si Roberto, Buboy at Jevy nung nakita nilang nasa panganib si Lola Ines. Wah! Huwag mo siyang hawakan! Ang sigaw ni Buboy ay may kakaibang lakas na nagdulot ng matinding sakit sa ulo ng hari ng mga aswang. Napahawak ito sa ulo at napaatras. Agad na kinuha ni Lola Ines ang rosaryo sa kanyang leeg at itinapon ito kay Buboy. Gamitin mo ito, apa! Mabilis na kumilos si Buboy at isinabit ang rosaryo sa kanyang leeg. Lumakas ang kanyang loob. Lumapit siya sa hari ng mga aswang at muli itong sumigaw. Umalis ka dito at huwag kang babalik. Hindi mo makakuha ang hinahanap mo. Tigilan mo na kasi yung lola ko. Sa sobrang sakit ng ulo, napilitan ang hari ng mga aswang na umatras at lumayo. Sumigaw ito habang paalis. Hindi pa tayo tapos, Buboy. Babalik ako kayo. Niyakap ni Lola Ines ang kanyang apo. Salamat, apo. Mabuti na lang at narito ka. Mabuti at ligtas tayong lahat. Buti na lang talaga at hindi ako qualified na alay at nakapag-help pa ako. Ate, wala ka naman tinulong eh. Umawa silang lahat, pero sa likod ng kanilang mga tawa ay may halong pangamba. Alam nilang hindi pa tapos ang laban at maaaring bumalik ang hari ng mga aswang anumang oras. Roberto, Buboy, kailangan nating maghanda.
Alam ko, hindi pa dito nagtatapos to. Hindi talaga ako titigilan ng aswang na yan kahit anong gawin ko. Bakit po ba, Lola? Siya din po yung pumunta dito nung nakaraan, di po ba? Sa gabi, sa gitna ng madilim na gubat, nagmuni-muni ang hari ng mga aswang. Napagtanto niya na si Buboy, ang batang matapang na sumisigaw sa kanya, ay walang iba kundi ang kanyang anak na matagal na niyang hinahanap. Hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan at ito'y nagdulot ng malalim na pag-iisip. Anak ko nga ba talaga si Buboy? Bakit mas kinakampihan niya pa yung mga tao na yon? At paano siya nagkaroon ng kapangyarihang makasakit sa aming mga aswang? Dapat ko itong alamin. Dapat ko siyang makumbinsin na dapat kami ang kampihan niya. Habang nag-iisip ang hari ng mga aswang, dumating ang kanyang kanang kamay. Boss, andyan na po ang buong kaswangan para sa isang malaking pagsugod. Ano na po ba? G na po ba tayo? Bigyan mo ako ng oras para mag-isip. May mga bagay akong kailangang linawin. Hindi ko maaaring ilagay sa panganib ang anak ko kung si Buboy nga ito. Gusto mo ng honest opinion ko, bossing? Ano yon? Huwag kang magagalit, bossing ha. Feeling ko talaga ginagamit lang ng pamilyang yun yung bata eh. Sa tingin ko, minamanipula ka nila para di mo sila guluhin. Tingnan mo, effective. Nagdadalawang isip ka na sa malaking pagsugod natin. Matagal na natin tong pinlano eh. So sa tingin mo nauuto nila ako? Omsim, bossing! Sa tingin mo, di ko talaga anak si Buboy at di totoong kutob ko? Omsim, bossing! So sa tingin mo uto-ato ako? Omsim, bossing! Kung patayin kaya kita ngayon? Joke lang naman, bossing. Ang ibig ko lang sabihin, ginagamit nila yung kagustuhan mong makuha yung anak mo laban sa'yo. Napaisip ang hari ng mga aswang. Nagalit siya sa ideya na inuuto siya ng pamilyang yon. Naiintindihan ko. Sabihin mong maganda na sila at susugod na tayo. Hindi ako papayag na uto-utoy lang nila ako. Sa kabilang banda, si Buboy at ang kanyang pamilya ay nagpatuloy sa paghahanda para sa muling pag-atake ng mga aswang. Buboy, Apo, sana'y natatandaan mo pa ang lahat ng tinuro sa iyo ng lolo mo tungkol sa pakikipaglaban sa aswang. Hindi lang ito para sa iyong proteksyon, kundi para na rin sa kaligtasan ng buong bayan. Opo, Lola. Pinapractice ko din po yung mga tinuro sa akin ni Lolo. Napatigil sila sa pag-uusap nang marinig ang mga aswang na nakapaligid sa kanilang bahay. Agad na kinuha ni Buboy ang bag niya at nilagyan lahat ng sandatang pangontra aswang na meron siya. At kinuha din niya yung bolo niya. Lola, Kuya, kailangan niyo na pong umalis. Mas ligtas po kayo sa simbahan. Doon na lang po kayo magtago. Hindi ko po mapapatawan ng sarili ko pag may nangyaring masama sa inyo dahil lang po sa akin. Maluhaluhang hinaplos ni Lola Ines ang mukha ni Buboy. Buboy, mahal na mahal ka namin, Apo. Alam namin na may kapangyarihan ka laban sa aswang. Ngunit mag-iingat ka pa rin dito, ha? Lagi kang nasa dasal ko, Apo. Hinawakan ni Roberto ang balikat ni Buboy at makikita mo sa kanyang nag-aalala siyang umalis pero alam niyang magiging pabigat lang sila kay Buboy. Sigurado ka ba talaga, Buboy? Hindi ko gusto tong ideya mo Dapat di ka namin iwan mag-isa dito Ngumiti si Buboy pero kitang-kita ang kaba at takot na nararamdaman niya ngayon. Ano ba yan, Kuya? Wala ba kayong tiwala sa akin? Buboy ng pinesto di ba? Mas magiging madali po kasi sa akin kung makakapag-focus po ako sa pakikipaglaban. Ayaw sanang umalis na maglola pero alam nilang may punto si Buboy. Nagdesisyon silang sundin ang sinabi ni Buboy dahil alam naman nilang may proteksyon silang inihanda sa bahay nila kaya magiging mahirap din sa aswang na pasukin si Buboy sa loob. Etong sa'yo! Ang kulit nyo ha! Sinabihan na kayong huwag kayong pupunta dito
Hami-hami wave! Kung titingnan nakakatuwang panoorin si Buboy dahil parang naglalaro lang ito. Paisa-isang pumupunta ang aswang at napapatumba naman ito ni Buboy gamit ang mga sandata at pamamaraan na galing sa lolo niya. Ngunit masyadong madami ang aswang ang umaaligid sa bahay nila, dahilan para maubusan na siya ng mga gamit panglaban. At dahilan din para manghina na siya. Dumating ang 3 manananggal. Isa dito ang kaibigan ni Buboy na si Tutoy. Kuya Tutoy, pwede po, time first muna. Napapagod na po kasi ako eh. Ubus na din po itong mga gamit ko. Wala naman po kasi dito yung anak ng nakakatakot na mama na sinasabi nyo eh. Oh, teka, kilala ka niya? Eh, baka nanguhula lang siya ng pangalan. Wala na akong ibang kilalang Tutoy, ikaw lang eh. Iwan ko. Paano naman naging magkakilala kami, di ba? Alam mo, di na mahalaga yun. Ang maganda, mahina na siya at pagod na. O di ba, yun lang naman yung goal. Tara na, patigilan na natin iba pa sa magsugod. Tama. Tapos, papuntayin na natin si Supremo. Supremo? Bakit papupuntayin pa dito? Tapos na yung goal, di ba? Papagurin lang siya, di ba? Ingot ka talaga. Kinailangan natin siyang pagurin para di na siya makalaban. Pagpapatay na siya ni Supremo. Yun ang totoong goal. Ha? Papatayin? Bakit kailangan patayin? Alam mo, ilang beses nang binastos ng batang yan si Supremo eh. Di matanggap ni Supremo na kaya ng batang yan na saktan siya. Sinubukang pigilan ni Tutoy ang dalawang kasama, pero alam niyang wala din naman siyang magagawa sa mga ito. Nang lumipad na yung dalawa, binalikan niya si Buboy at may ibinulong ito sa kanya. Dali Buboy, magpanggap kang batay. Titigilan ka na nila kung akalain nilang patay ka na. Dahil nga pagod na si Buboy, ay sinunod na niya ang payo ng kaibigan. Di niya alam kung paano gagawin yon, kaya kumuha na lang siya ng ketchup at nilagay niya sa kamay niya at sa tiyan niya. Di rin nagtagal ay dumating na ang hari ng mga aswang kasama ang kanang kamay nito. Nadismaya ito nang makitang patay na ang bata, pero may parte sa kanyang parang nalulungkot at di niya maintindihan kung anong nararamdaman niya. Sabi nila mahina at pagod na. Bakit patay na ito? Di ko sure boss. Di ba magkasama tayo? Bakit sa akin mo tinatanong? Sinamaan siya ng tingin nito. Sabi ko nga tanong ko doon sa mga nag-report kung anong nangyari. Umalis ang kanang kamay niya upang mag-imbestiga. Pinapasakit mo ang ulo kong bata ka. Hindi ko alam kung naiinis ako dahil di ako ang nakapatay sa'yo o nalulungkot ako dahil naniniwala pa din ako na ikaw ang anak ko. Nagulat si Buboy sa sinabi ng aswang, pero alam niya para umalis ito, kailangan niyang panindigan na patay na siya. Naiinis ako sa'yo dahil walang kahit na sino man ang nakapanakit sa akin maliban sa'yo. Naiinis ako na ginagamit niyo ang pagkalumbay ko sa anak ko para paguluhin ang utak ko. Napansin ng aswang na di totoong patay ang bata dahil napalapit na ito sa kanya. At nakita niyang ketchup lang yung akala niyang dugo kanina. Abat, niloloko mo pa ako ngayon? Agad na kinuha ng aswang ang bata sa dalawang braso nito, dahilan para umiyak ang bata. Tama na po, pagod na po ako. Gusto ko lang naman pong protektahan yung mga taong sinasaktan nyo Gusto ko lang protektahan si Lola Huwag mo kong daanin sa yak-yak mo. Ang ayaw ko sa lahat yung pinaglololoko ako. Nang akmang kakagatin ng aswang sa leeg ang bata, ay nakita nito ang peklat nitong hugis diamante. Agad niyang nabitiwan ng bata at napaluhod. Anak ko! Niyakap niya si Buboy pero walang ibang ginawa si Buboy kundi umiyak at magpupumiglas. Bitiwan niyo po ako! Di ko po kayo tatay! Masama po kayo! Wala po akong tatay na salbahe! Anak, hindi ako masama. Mahal kita. Mahal ko kayo ng nanay mo.
Bago pa man din ipasa sa akin ng ama ko ang hiyas, nagmamahalan na kami ng nanay mo. Wala pa akong ideya no na ito ang magiging kapalaran ko. Hindi kita tatay ko. Hindi ako aswang. Bitiwan niyo po ako. Bitiwan niyo ako. Patuloy sa pag-iyak si Buboy. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit meron kang kapangyarihan na kayang makapanakit sa aswang. Di ka lang prinsipe ng mga aswang. Anak ka din ng isa sa lahi ng mga pinakamagaling na manunugis. Mali po kayo. Wala naman pong anak na babae si Lola Ines at lolo ko. Anak ng kapatid ng lolo mo si Inday. Siya ang pinakamalakas na dalagang manunugis na nakilala ko. Anak, sumama ka sa akin. Ang tagal na kitang hinahanap. Ayoko. Salbahe ka po Pupunta na ako sa lola ko. Pawisang tumakbo si Buboy papunta sa simbahan. Halos hindi na matuyo yung mga luha sa mga mata niya. Dire-diretso siya hanggang sa loob kung saan naroon ang kanyang Lola Ines. Nakaupo si Lola Ines malapit sa altar at tahimik na nagdarasal. Lola, kailangan po natin mag-usap. Kailangan niyo po sa akin sabihin yung totoo. Ano yun na po? Bakit ka umiiyak? Wala na ba yung mga aswang sa bahay? Nagpunas si Buboy ng luha. Huminga ng malalim at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang lola. Lola, sino po si Inday? Anak po ba siya ng kapatid ni Lolo? Siya po ba yung mama ko? Natigilan si Lola Ines. Tila nahulog ang mundo sa kanyang mga balikat. Bumuntong hininga siya. Kinuha ang rosaryo sa kanyang kamay at tinaplos ang mukha ni Buboy. Oo, Apo. Si Inday ang nanay mo. Anak ng kapatid ng lolo mo. Isang matapang na manunugis ng aswang. Nakilala niya ang ama ng hari ng mga aswang at minahal nila ang isa't isa. Hindi pa hari ng aswang ang iyong ama noon. Hindi pa siya aswang. Napakunot ang noo ni Buboy dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi ng lola niya. Pero, Lola, asan na po siya? Bakit di siya yung nag-alaga sa akin? Bakit di niya ako binisita maski isang beses? Nasaan na po yung nanay ko? Ang tatay ng hari ng mga aswang na noon ay pinuno pa ng mga aswang ay hindi matanggap ang kanilang pagmamahalan. Kinuha nila ang nanay mo nung ipinanganakan niya. Gusto nilang itago ka at palakihin bilang aswang dahil ayon daw sa propesiya, kung hindi ka magiging pinakamalakas na aswang, magiging pinakamalakas na manunugis ka. Pero bago pa man siya matunto ng mga aswang, inagawa niyang ipagbiling ka sa lolo mo. Kaya po pala, lagi pong hinahanap sa inyo nung hari ng aswang yung anak niya Pero Lola, bakit hindi niyo po sinabi sa akin kaagad to? Apo, ginawa ko yon para protektahan ka. Alam kong darating ang araw na malalaman mo ang lahat. Pero gusto kong lumaki ka ng malayo sa dilim at panganib na dala ng iyong pinagmulan. Gusto kong maging malaya ka sa sumpa ng iyong lahi. Lola, mahal ko po kayo at si Kuya, pero kailangan ko pong harapin ito Hindi po ba? Kailangan kong protektahan kayo at ang buong bayan mula sa mga aswang. Tama ka, Apo. At nasa likod mo kami ni Kuya mo sa labang ito. May kapangyarihan ka na hindi ordinaryo. At sa tulong ng Diyos, mananaig tayo. Hinawakan ni Lola Ines ang mga kamay ni Buboy. Tanda ng kanyang suporta at pagmamahal. Manalik ka, Buboy. Ang pagmamahal at pananampalataya ang magbibigay sa iyo ng lakas. Niyakap ni Buboy ang kanyang lola. Puno ng determinasyon at tapang. Alam niyang hindi magiging madali ang laban. Ngunit ngayon, higit kailanman, handa na siyang harapin ang kanyang tadhana. Salamat, Lola.
hindi ko po kayo bibiguin. Lagi ko pong pipiliin ang tama kaysa sa kasamaan. Isang umaga, habang naglalaro si Buboy sa kanilang bakuran, ay napansin niyang tahimik ang buong baryo. Naisip niyang ilang linggo na ang lumipas at wala ng mga kwento tungkol sa mga aswang na kumukuha ng mga hayop o nananakot ng mga tao sa gabi. Bakit kaya biglang tumigil ang mga aswang? Baka may binabalak sila. Uy, Buboy! Bakit ka kumakausap ng puno? Hindi po kuya. Napansin ko lang po, parang wala na pong balita tungkol sa mga aswang dito sa baryo natin eh. Oo nga no. Parang bigla na lang silang hindi nag-i-exist. Baka naman all this time, imagination lang pala natin sila. Kuya, alam naman po nating totoo sila eh. Nakakapagtaka lang po kasi parang wala na po talaga sila. Bigla niyang naisip ang kaibigang si Tutoy. Nagpasya siyang hanapin si Tutoy para magtanong. Pumunta siya sa tindahan kung saan sila madalas magkita. Tutoy! Kuya Tutoy! Andiyan ka ba? Lumabas naman si Tutoy pero nag-aalangan ito. Oh, Buboy, anong ginagawa mo dito? Delikado para sa'yo na lumabas-labas ngayon. Napansin ko lang kasi, parang wala nang mga aswang na umaligid sa baryo eh. Bakit kaya bigla kayong tumigil sa pag-aabala? May plano ba ang mga aswang? Buboy, dapat di mo to pwedeng ipagsabi. Pero dahil kaibigan kita, sasabihin ko na. Maayos ka ha, baka may makarinig sa atin o baka naman ipagkalat mo. Lumapit si Buboy at pinakinggan ang pabulong na pagkukwento ni Tutoy. Una sa lahat, sobrang angas talaga na tatay mo pala yung hari ng mga aswang. So, ayun na nga, pinag-utos niya na itigil muna ang lahat ng pag-aabala sa mga tao. Gusto niyang ipakita sa iyo at sa iba pang manunugis na hindi kami ang tunay na kaaway. Umaasa siya na sa ganitong paraan makikita mo ang tunay niyang intensyon at matanggap mo siya bilang tatay mo. Pero bakit? Ano bang gusto niyang mangyari? Sabi niya sa amin, ang gusto lang naman doon ng tatay mo magkasundo na ang mga tao at aswang. Pinapakita niya na hindi kami mga halimaw, na walang ibang ginawa kundi ang manakit ng walang dahilan. Gusto niyang magbagong tingin ng lahat sa amin lalo na nang pagtingin mo sa kanya. Ito po ba talaga yung gusto niya? Baka naman po may iba po siyang plano. Isa totoo lang, Buboy. Yun yung sabi niya. Pero alam mo naman na hindi ganun kadali yung gusto ng tatay mo. Sobrang komplikado kasi maraming hindi sumasang-ayon sa kanya At maaaring ito rin dinig na dinig ko din. Magkakaroon ng aklasan. Kuya Tutoy, mahirap pong paniwalaan yung pagbabago ng isang hari ng mga aswang Pero susubukan ko pong intindihin ang lahat. Sige, salamat po sa pagsabi mo sa akin ng mga ito. Isang araw, naglalakad si Buboy patungo sa kanyang paaralan na may mapansin siyang kakaiba. Ang ilan sa mga tao sa baryo ay parang nag-aalala habang nag-uusap-usap sa isang sulok. Lumapit si Buboy upang alamin ang pinag-uusapan nila dahil narinig niya na may kinalaman na naman ito sa mga aswang. Sorry po nakikisali po ako. Gusto ko lang po sana malaman kung ano po ang nangyayari. Bakit po kayo nagkakagulo? May aswang na naman po ba? Ay Boboy, mabutit nandiyan ka. Oo, tungkol sa aswang na naman ito. Kasi may nakita daw ang ilan sa ating mga kabarangay na grupo ng aswang malapit sa ilog kagabi. Kung titingnan daw nila mukhang may binabalak na naman ng mga ito. Ay, sa ilog po? Pero sabi po sa akin ni Kuya Tutoy, nang kakilala ko, akala ko po titigil na po yung mga aswang na yan yung panggugulo nila sa atin. Baka naman po hindi mga aswang yung nakita doon. Hindi bata, totoo ito.
Ilan sa mga kababayan natin ang nakakita sa kanila. Sigurado silang mga aswang yon. Tila may tinatagong mga kagawitan sila ron na mukhang gagamitin para sa isang malaking ritual eh. Po? Sige po, titingnan ko po. Salamat po sa pag-i-inform sa akin ha. Sana di na naman sila magsimula sa mga dati nilang ginagawa. Agad na pumunta si Buboy sa ilog. Bitbit ang kanyang bolo at ilang mga banal na bagay na maaaring makatulong laban sa aswang. Pagdating niya sa ilog, tama nga ang sinabi ng mga tao. May nakita siyang grupo ng aswang na abala sa paghahanda ng isang malaking ritual. Kailangan ko malaman ang plano nila bago ko ito harapin. Nagtago sa likod ng malaking puno si Buboy. Pinakinggan niya ang usapan ng mga aswang. Sigurado ka bang hindi tayo matutuntun dito? Oo, mula ito sa kinaroroonan ng mga tao. At saka, itinigil natin ang paggugulo para hindi nila isipin na may ginagawa tayong ritual dito. Pero ano nga ba ang ritual na ito? Bakit kailangan pa natin itong gawin? Utos ito ng Supremo. Gusto niyang ipakita sa anak niya. Kay Buboy ba yun? Basta yung nakakatakot na bata na seryoso siya sa pagbabago. Sa pamamagitan ng ritual na ito, hindi na tayo magiging aswang. Medyo nauubusan na kasi tayo ng supply ng karne at dugo ng hayop eh. Napaisip si Buboy. Hindi tutulad ng inaasahan niyang masamang plano. Agad siyang umuwi sa bahay nila para sabihin kay Lola Ines at sa kuya niyang si Roberto ang tungkol sa nakita niya. Lola, kuya, may ritual po ang mga aswang sa ilog. Pero mukhang hindi naman po ito masama eh. Mukha pong gusto lang ng karamihan sa kanila na wag na maging aswang. Sabi po ng mga aswang na narinig ko po doon, gusto din pong ipakita sa akin ng hari ng mga aswang na kaya niyang magbago para sa akin. Apo, mag-iingat ka. Hindi natin alam kung totoo bang mabuti ang hangarin nila at kung mabuti man ang hangarin nila eh, baka may mga aswang pa rin na hindi sumang-ayon sa plano ng hari ng mga aswang. Kaya hanggat maaari, Apo, gusto kong lumayo ka sa kanila dahil baka mapahamak ka. Tama si Lola, Buboy. Kung sakaling sa tingin mo talaga dapat pumunta ka doon Ano po yung kuya? Wag na nga lang. Sasabihin ko sana sasamahan na lang kita Pero natakot kasi ako talaga Ano ba yan kuya? Pero sa tingin ko din naman kuya, kailangan kong harapin ito mag-isa Pakiramdam ko po, dapat andun ako para di magbago yung isip ng ari ng aswang. Paano kung patibong lang pala nila ito para makuha ka? Mag-iingat po ako Lola. Saka dadalhin ko din po itong sandata ko para po kaya kong lumaban kahit papano. O sige, mag-iingat ka Buboy. Magdadasal ako na totoo nga ang pagbabago nila at di lang patibong. Napagdesisyonan ni Buboy na bumalik sa ilog. Dala ang lahat ng kanyang natutunan at ang pananampalataya sa mabuting hangarin ng kanyang ama, ang hari ng mga aswang. Pagdating niya, hinayaan niya ang mga aswang na ipagpatuloy ang ritual. Kuya Tutoy, nandito po ako para makita tong ritual na ginagawa niyo. Nagwi-wish po ako na sana maging simula na po ito ng bagong yugto sa pagitan ng mga tao at aswang. Buboy, naku, salamat. Pero sana hindi ka na pumunta kasi baka mapano ka pa dito May mga di pa din kasi sang-ayon sa plano ni Supremo Hindi po ako natatakot. Alam ko po kahit papano may mga mabubuting aswang na tutulong din po sa akin. O siya, sige, turn ko na kasi. Balikan kita dyan mamaya Busy lang. Habang sinasagawa ang ritual, nakaramdam si Buboy ng kakaibang enerhiya. Ito ang unang hakbang sa pagbabago at pag-unawa sa pagitan ng dalawang mundo. Ang ritual ay nagtapos ng mapayapa. At sa unang pagkakataon, nadama ni Buboy na maaring magkaroon ng kapayapaan at ang magkaroon ng ama. Nung malapit ang maggabi, inaisipan ni Buboy na umuwi na.
Habang naglalakad siya palayo ng ilog, may naramdaman siyang hindi pamilyar na presensya sa likuran niya. Lumingon siya at nakita niya ang hari ng mga aswang na tahimik na sumusunod sa kanya. Buboy, sandali lang anak. Pwede ba tayong mag-usap? Medyo nagugutom na po kasi ako eh. Ano po ba yung gusto niyong pag-usapan natin? Anak, gusto ko lang malaman mo na hindi ko intensyon na maging masama sa inyong mga tao. Gusto ko lang na tanggapin mo ako bilang ama mo. At nais kong magkasundo na tayo. Mahirap po kasing maniwala lang basta-basta eh. Madami ka na po kasing nagawang bad sa amin, lalo na po kay Lola. Nakikita ko naman po na sinusubukan niyong magbago, pero gusto ko lang pong makasiguro na hindi lang po ito sa umpisa lang. Tawag doon, ningas, ano po yun? Ningas kugon. Opo yun, ningas kugon. Habang nag-uusap ang hari ng mga aswang at si Buboy, biglang bumugso ang isang grupo ng mga rebelding aswang mula sa mga lilim na kagubatan. Pinungunahan ng kanang kamay ng hari. Makikita mong galit na galit ang karamihan sa kanila at hindi matanggap ang utos ng hari. Basing, tigilan mo na to! Hindi kami papayag na mawala ang mga kapangyarihan namin. Akala mo ba, pag di na kami aswang magiging maayos na ang lahat? Malulupit ng mga tao. Mangyayari lang yan wala tayong magiging laban sa kanila. Agad na tumabi si Buboy sa ama at yumakap dito. Makikitang handa sa makipagtulungan dito laban sa mga rebelding aswang. Anak, di mo na ako kailangan tulungan. Iligtas mo na lang ang iyong sarili. Kaya ko na itong mga to. Pagkasabi nito ay umalis kaagad si Buboy at umakyat sa malapit na puno para tingnan ang nangyayari. Nung una ay nakakayanan pa ng hari ang lahat ng atake ng mga aswang na sumusugod sa kanya. Pero dahil sa dami ng mga ito ay unti-unti siyang natatalo sa kanila. Kung ayaw mong makinig sa akin bilang kanang kamay mo, baka pwedeng makinig ka sa akin pag ako na ang hari mo. Mangyayari lang yun kung mapagpapalit ko ang hiyas nating dalawa. Nakita ni Buboy na magagawa na ng kanang kamay ang gusto niyang mangyari. Kaya di na niya napigilang sumugod. Layuan mo ang tatay ko! Ah! Pagkasigaw ni Buboy ay agad nagsitakipan ng tenga ang mga rebelding aswang. Kinuha ni Buboy ang bolo at agad niya itong ibinigay sa tatay niya. Mas kakayanin po natin silang talunin kung magtutulungan po tayo. Natuwa ang hari ng mga aswang sa sinabi ng anak at parang nabuhayan siya ng loob. Kasabay nito ay pumunta ang mga mabubuting aswang sa lugar ng labanan dahil narinig nila ang sigaw ni Buboy. Ngayon, magtutulungan tayong patayin sila. Dahil sa pagtulong ng mga mabubuting aswang at ang pagtutulungan ng mag-ama, ay natalo nila ang mga rebelding aswang. Salamat, Buboy. Salamat, anak. Hindi ko akalain na darating ang araw na magkasama tayong lalaban para sa kapayapaan. Hindi ko rin po na-imagine to. Pero alam ko na po ngayon na kahit po magkaiba tayo, pareho lang po tayo ng gustong mangyari. Gusto lang po natin na maging mapayapa na po ang lahat. At gusto kong bumawi sa iyo bilang tatay mo. Gusto kong magkaroon tayo ng maraming panahon na magkasama. At gusto ko rin pong maranasang magkaroon ng tatay. Sa araw na yon, hindi lamang isang duelo ang natapos, kundi isang mahabang kasaysayan ng pagkakasalungatan. Nagbukas ito ng daan para sa isang mas maayos at mapayapang pagtutulungan ng mga tao at aswang sa hinaharap. Wakas.